Patok na Negosyo. Ayan mga kalyado, tuloy-tuloy na tayo sa ating talakayan. Kasama na natin sa Patok na Negosyo, Millionaire Publishing Solutions. Kasama natin si Engineer Rich Magpantay. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Limuel. Ayan, at kasama natin na si Jo. Good morning. Ayan, so maganda kwentuhan mo muna ang mga kalyado natin, Rich, tungkol sa iyong negosyo na ito. Magandang umaga sa iyo, Limuel at Jo, at sa mga nakikinig. Ang pangalan pala ng aking negosyo ay Millionaire Publishing Solution at ang layunin nito ay magbahagi ng libro sa mga gustong maging milyonaryo. So, ang negosyo ko nagsimula lang ngayong Nobyembre. Bagong-bago, ano? Oo. At may kasama ka ba sa pagsisimula mo ng negosyo? Sa pagsisimula ko ng negosyo, so nagsimula kasi ako home-based yung business ko, So ngayon, ginawa kong sekretary yung aking pamangkin para matulungan ako na mapalago yung negosyo. At sa konsepto na yan, kasi sabi mo nga, libro yan, mag-encourage sa iba para siyempre umunlad ang buhay. So, nung sinimulan mo yan, magkano ang initial capital mo dyan? Nung sinimulan ko yung negosyo, so yung pinuhunan na yun, 25,000 yung ginamit ko na puhunan para sa pagsisimula ng negosyo. So nagsimula ako sa 100 libro. So ngayon, yung kinita ng aking negosyo, bumalik na siya. So nag-produce ulit ako ng 1,000 libro para mas marami pa ako matulungan na tao. Ayun. So, pero ano pa ba yung ibang expenses mo doon sa 25,000 na yun? Doon sa 25,000, siyempre, pag bago yung negosyo, kailangan DTI registered yung negosyo. So, dahil Santa Rosa, Laguna yung negosyo ko, nagbayad ako sa DTI ng 500 piso para ma-preserve ko magkaroon ako ng sariling pangalan mismo ng negosyo. At ito ay home base, ano? Home base. Maganda siguro, balikan natin ng konti yung iyong background, ano? At kasi negosyante ka ngayon, sabi mo nga, at nagsisimula pa lang. So, ibig sabihin niya, may ginagawa ka dati. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo dati? So, dati, yung una kong naging trabaho, pagkatapos kong mag-aral sa Mapua Institute of Technology ng Electronics Engineering at nakapasa bilang engineer, nagkaroon ako ng trabaho bilang instructor sa mga computer college. Tapos, naging instructor din ako sa Mapua. And then, nagtrabaho rin ako sa NYK bilang system administrator as IT. Then nakita ko ngayon yung mga kaklase ko ng college na nagtatrabaho na bilang seaman. So nagkaroon ako ng inspirasyon na, bakit sila malaki kinikita? Kaya ako, sumakay ako ng barko. So dahil doon, Saan biyahe? worldwide. So halos nalibot ko na yung buong kontinente ng mundo. So 6 na kontinente. So nakita ko na yung 6 na kontinente, nakita ko ang pinakamagandang lugar pala sa buong mundo. Alam niyo ba kung ano? Pilipinas. Siyempre, Pilipinas. Di ako naniniwala. Hindi pa ako nakakalimutan. Hindi pa ka napunta ng Switzerland, ng Israel, ng ano Pero pa ba? ikaw. Ikaw, masasabi mo talaga? Oo, kasi sabi nga no place like home. There's no diba? place like So talagang ikaw ganda-ganda ka sa Pilipinas. Kaya ba Bakit? bumalik ka? Bakit engineer Rich? Kasi sa Pilipinas, nabibili mo yung lahat ng gusto mo. Hindi lahat. Kung may pambili. Ang kulit. Kung may pambili. Sige, tapos? Tsaka, masaya ako kapag kasama ko yung pamilya ko. Ayun. Yun ang pinaka. Diba? So, pinaka talaga. alam mo talagang, sabi nga namin ni Partner Joe, music to our ears yan. Yung sinasabi mo. Dahil galing ka na sa ibang bansa, sa 6 na kontinente sa buong mundo, bumalik ka sa Pilipinas para magnegosyo. Ang tanong ko, milyonaryo ka na ba, Rich? So ngayon, Alam mo, milyonaryo ako sa mga property na meron ako. May sarili Ayun. akong bahay, Okay. marami akong sasakyan, may mga Marami. investment ako Meron sa ka stock bang market. hindi ginagamit na sasakyan? Pwede ka bang hingin? Sige. Tapos, ibig sabihin, ayan. milyonaryo talaga siya at Oo. credible siya dun sa kanya. yes. Isinulat na Kasi aklat. author Paano diba? maging milyonaryo? Oo. Kasi nga ikaw, naman, ganun na siya. Paano ka naman susulat ng Oo. paano maging milyonaryo? So, kung sana sumulat nito ako tanong ko to. Hindi ko susulat. Oo nga pala, paano? Ayan. Ayan. Sige. Oo. Ngayon, with all the properties, meron kang stocks investment, marami Yes. kang sasakyan, meron kang milyones na halaga ng tahanan. Oo. Paano mo nakamit
ang estado na ito? Kasi maraming nagtatanong. Oo, di ba? Paano Nagsiman ka eh. Hindi yung naman lahat ng siman, di ba, partner Joe? Yung iba umuuwing luhaan, di ba? After so many years of working, walang perang iba. Either hindi nakapag-ipon or nabaon sa utang dahil sa sugal o sa anumang bisyo. So, ibig sabihin na pagtagumpayan mo yan eh. Ano ba ang magandang mga nagawa mo na ma-share mo sa iba? So yung nagawa ko, no? So yung sa kinikita ko sa barko, doon kasi talaga medyo malaki yung kinikita ko. Ano bang work mo sa barko? Isa akong electrical engineer sa barko. So, alos 8 taon na rin ako nagbabarko as an electrical engineer. So, yung mga naipon ko na kinita ko sa pagbabarko, meron akong target kung magkano yung ilalaan ko para sa mga minamahal ko. Meron akong nilalaan sa pagbabakasyon ko. Meron namang inilalaan sa pamumuhunan sa pagninegosyo. Siyempre, yung pagbibigay din sa Diyos, kasama rin yun. Tapos yung natitira naman doon, yun yung ginagamit kong panggastos. Kasama na yung pagbabakasyon. Rich, kailan ka huminto sa pagbabarko? So, umuwi lang ako ng September 29. Aha. Bagong-bago, Ito na yun, no? last na yun. Yun na yung pinaka-last ko na kasi nakita ko na sa pagninegosyo, dito ko makakamit yung kikita ko ng milyong-milyong piso sa pagninegosyo. Oo. Alam mo, marami tayong mga kababayan na nagre-retiro. Hanggang sa pagretiro nila, seaman sila. Pero ikaw, you took the courage kasi 8 taon lang. I hope you won't mind, magkano ba yung sweldo mo bilang, anong tawag doon? Electrical engineer. Oo, bigyan mo sa kami ng barko. range, ganahan naman tayo dyan. Hindi naman namin sumunod tayo, oo. Hindi naman kami taga-BIR din. As an electrical engineer, nasa barko, kumikita ako ng alos $5,000 per month. Okay. Okay. Sa pesos. Mga 200,000 pesos per month yung kinikita ko sa barko. Sa times 50 yun. Grabe. Di ba? So, lagyan mo na lang sa times 44. So, almost 200. Yeah, ano? 200,000. Kung sa ngayon ang computation. Talaga. So, Okay. malaki talaga. 200 a month. So, 50 a week ang kinikita mo. Okay? So, and yet, sabi mo, Binitawan niya yun. oo, binitawan mo. Sabi mo, dito ka magiging milyonary sa Pilipinas. Yes. Okay, kasi iba-ibang definition ng ng mayaman eh. Sabi ng mga expert diyan ang pag-pronounce ng mayaman, let's say millionaire, yung liquidity. Hindi yung liquidity as in yung pesos, yung pera. Yung hawak. Oo, iba pa yung Asset. book value ng properties. Normally milyones yan eh, di ba? Lalo kung lote o house and lot or condo. Pero yung liquid, ibig sabihin liquid. Author ka kasi ng libro na ito. So, ibig sabihin, nakaipon ka na talaga, no? Ayun. So, ang nakakatuwa sa'yo kasi, hindi ka naman matanda. Bata pa itong kaharap natin, partner Joy, di ba? Ilang taon na ba ito si ayan. Rich? 32 years old. Wait mo. Hindi naman pala Talagang nagkakalayo yung edad namin, pero ang layo-layo ng ekonomiya namin. Oo nga, ako lampas isang dekada ang lampas ko sa'yo. Sa edad, sa edad. Pero Rich, yung gusto ko rin malaman kasi nagsiman ka tapos 8 taon ka ding naging, anong tawag doon, mandaragat? Tama. Oo. Ano yung mga, diretso na tayo, no? Ano yung mga naging challenges mo doon sa pagbabarko? Kasi pamilyadong tao ka na. Tama. No? So, sa pagbabarko, nakita ko na kasi kung gaano yung hirap na nararamdaman ng mga marino pag nasa laot. Kasi naramdaman ko na halos 1 buwan wala akong komunikasyon sa aking asawa o sa aking pamilya. So, yung lungkot na nararamdaman ko dun sa barko, yun yung hindi ko na kayang tiisin pa para magtagal pa sa barko na mahirap, malungkot, nag-iisa sa barko kapag nasa laot. Alam mo, ang ganda na sinabi mo kasi yung iba, nalulungkot sila, naghahanap sila ng ibang tagasaya, pampasaya. Di ba? Ibig sabihin, sinusolusyonan nila sa ibang paraan. Ikaw ba, Yung sa'yo Rich, sa tama napagtagumpayan mo ba yon? Ang ginagawa ko na lang nun, kapag nasa barko ako, pagkatapos ng trabaho, ang ginagawa ko na lang is nagbabasa na ako ng libro. So, naging libangan ko na yung pagbabasa ng libro. So, yun yung dahilan siguro kaya... Daming libro nun. 8 taon na pagbabasa. Oo. So, yun yung naging inspirasyon ko para magsulat ako ng libro para yung mga tao mas mabilis nang maging milyonaryo sa pamamagitan ng libro. Mabasa ko nga ito. Pag nabasa ko ba ngayon ito ba? Guaranteed mo ba ito? bukas magiging milyonarya na mangyayari ako. sa amin to. Sa simula, sa simula ng pagbabasa, ang una kasi dito, importante na ngayon,
kailangan mo nang i-claim na isa ka ng milyonaryo para mas mabilis mo na marating yung pagiging milyonaryo. Oh, partner Sabihin, may Len, goal in mind ka na. So, milyonaryo ka ba? kasi mayaman ang ating Panginoon. Yun ang pinangahawakan ko. Pagkatapos ng sinabi ko yan, saka ako sabihin, yes. Okay. Ayan. Ikaw, partner, Jo. Oo. Yan, kita mo? Ang bilis matuto, hindi pa nagbabasa ng libro mo yan. Diyan ka Hindi muna, ba? babasa lang ako Oo, libro. sige. Okay. So, ibig sabihin, talagang sa isip nagsisimula yun, di ba? Yes, Of course, ang Panginoon natin na nagbe-bless. Pero, ano pa ang mga highlight ng libro na itong ginawa mo? Sa librong ito, no, binabahagi ko yung karunungan ko, yung 8 madadaling hakbang na kinakailangan malaman para maging masaya, mapagmahal at nagpapasalamat na milyonaryo. So sa lahat ng aspeto ng buhay, emosyonal, intelektual, spiritual, physical at material na bagay. So kailangan sa 5 aspeto ng buhay, meron tayo doon. So binabahagi ko doon sa libro na madali nating makakamit yung magiging kompleto yung buhay natin kapag naging milyonaryo tayo. Oo. May binahagi ka sa iyong aklat na ang pagiging milyonaryo ay nasa isip at puso. Paano mangyayari yun kung di ka naman milyonaryo? Turuan mo nga kami, Rich. Halimbawa, talagang malaki ang duda. O kaya, literal na talagang, syempre, hirap nga sa araw-araw. So, yet sinasabi mo, sa isip lang, magandang simula na. So, importante kasi, no ngayon, kailangan, meron tayong goal setting na gusto nating kumita. Kapag sinabi pa lang milyonaryo, no, ito yung tao na kumikita ng mahigit 1 milyong piso buwan-buwan. Buwan-buwan. Ayun, Okay, so okay. buwan-buwan. So, kita yan, earnings yan, ha? Hindi Earnings. kasama yung mga pupunan dyan. Hindi. Okay, So, sige. yun yung definition ko ng milyonaryo. Kapag ang isang tao kumikita ng 1 milyong piso buwan-buwan o mahigit pa, isa itong milyonaryo o isang taong mayaman. Okay, ngayon, ito ibabalik natin kay Rich, no? Dahil mayaman ang pangalan mo. So, sinasabi mo yan, at ikaw nga author nito, ibig sabihin, ganun ka na? Yun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ayun. Kasi sabi nga natin, yung book value ng mga properties niya, plus yung mga sasakyan, etc., yun na, lampas-lampas na. Pero yung sa pesos kasi, na dinefine mo sa book na to, magandang Sabay-sabay i-achieve tayo. natin. Oo. Yun. Oo. At saka maganda rin tong basahin, no? Lalo na nung mga tao na sa perspektibo pa lang nila, talo na Parang siguro Simula pa lang, lugi na, no? Kung ang iniisip mo, sa lifetime ko, hindi ako magiging milyonaryo, ay, Talaga mangyayari yun, ano? In Kasi sa fact, isip mo nangyari pa na lang, nga. hindi mo na kaya. Yes, tama so, ito yan. yung libro na bukod syempre dun sa ating pananampalataya sa Panginoon, tuturuan tayo mangarap, ano? Yes. Yan, exciting Tama-tama, papasok yung bagong taon, ano? Siyempre, Pasko muna, bago yung bagong taon, ano? So, ano pa, yung i-highlight mo dyan, at saka syempre, baka may dagdag ka rin doon sa challenge mo o ilang pagsubok mo sa pagiging seaman mo at saka sa pagnenegosyo mo. Nung bago pa ako nagsisimula ng negosyo, no? So, iniisip ko na mabebenta yung libro sa buong mundo. So, yun Yun ang goal mo. Yun yung pinaka-goal ko, no? So, ito yung libro na sinasabi ko na pinakamabentang libro sa buong mundo. Ito. So, yun ang simula So, mo. may English translation Yun to. yung on the next year, no? Na for translation, on the progress na yung translation ng English version nito. Ba talaga namang, di ba sabi nga sa Pilipinas, libre mangarap, ano? Oo. So, tama yon, di ba? Nagsisimula doon at ikaw naman, actually, may timetable ka na, no? Yes, So, next year, may English version na. Okay, so, doon naman sa benefits, ito ba sabi mo, nakailang libro na ba ang nai-market mo? Alos, mahigit na 100 piraso ng libro na yung nabebenta ko sa isang buwan pa lang. So, magandang simula na yan, Okay. At ano pa ba ang mo, dahil negosyante ka na, yung pinagbago sa iyong buhay mula sa pagiging seaman, ano? At ngayon, nagne-negosyo ka na. Kasi siyempre, hindi ka na sumasakay ng barko So, nag-iba na yan, doon pa lang sa part na yon. Meron pa ba na nabago ang iyong buhay? So, dahil sa pagnenegosyo, nalaman ko na kailangan pala sa pagnenegosyo, kailangan mahalin ko yung ginagawa ko. Importante rin na masayang-masaya ko itong ginagawa at gustong-gusto ko rin to. So, importante rin yung tinatawag na focus. So, ibig sabihin nun, kung yung libro lang yung gagawin ko, kailangan libro lang yung ibebenta ko para maging sikat ako na benta lang yung libro. Parang yung pinaka-idol ko, no, yung naging inspirasyon ko, si Henry C. So si Henry C,
nagsimula lang siya sa isang pares ng sapatos. Ngayon, gano'n karami yung isang pares ng sapatos na meron siya, di ba? Siya na yung may-ari ng SM Malls, na isa siya sa pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Ayan. Rich, ano na ba yung mga nasimulan mong negosyo since noong September 8 na bumalik ka dito sa Pilipinas? Bago ako ito na yung negosyo na sisimulan ko ngayong September. Pero bago pa ako nag-publish ng libro, meron pa rin akong mga negosyo dati na hindi siya nagtagumpay. Gaya ng? Nag-school service ako ng van sa mga nagtahatid ng mga estudyante sa paaralan. Ano ang mga naging struggle? Bakit hindi nagtagumpay yung negosyo na yun? Since dahil isa lang yung van ko nung time na nagninegosyo, 2 taon din yung school service ko, no? So napapansin ko na kapag isa lang yung van ko, kapag malayo yung estudyante, so maaga pa lang yung malayong estudyante, susunduin na bago pa makarating sa school. So kumbaga, tapos ang nangyari pa nun, yung kinikita ko doon sa pag-school service, matagal babalik yung ininvest ko doon sa van na kinuha ko. Okay. Ano pa yung mga negosyo? Ayun. Pagkatapos doon, so nag-clean-house ko yun, sumali din ako sa mga network marketing ng mga businesses. Kasi part yan ng kasi sa network marketing, sabi nila, maliit lang yung pwede mong i-invest, pero yung potential mo na income, pwedeng malaki. So, yun. So, nag-network marketing din ako, then, nag-real estate agent din ako. Sumubok din ako magbenta ng mga nakabenta ka rin? Hindi. Hindi ka nakabenta. pero yan yung mga training. Pero ginawa mo kasi yan, seaman ka pa rin, di ba? Seaman ako na nagbabakasyon. Sinusubukan mo? Sinusubukan ko siya. Ano pa yung mga nasubok? Ayun, nag-attend din ako mga insurance. Nag-attend ako ng insurance. Ganito pala mag-insurance. Malaki din pala kinikita ng mga insurance. Ayun. Then, meron din ako mga investment through stock market. So, sa stock market, ganito rin na 5,000 lang pala, pwede ka na magsimula ng stock market. At yun, nagpapatuloy ba yung Ayun, yung so, stocks? Yun yung inaano ko pa, is part ng investment ko rin yan. Strategy. Okay. Then, mga later on, umattend din ako ng mga forex trading. So, sa forex trading, kailangan talaga focus ka. Kung forex ka lang. Kung stock market din lang. So, mukhang hindi yun ang linya ng focus mo. Hindi yung focus. Buti na lang, naka-attend ako ng mga training ng real estate, stock market, mutual funds, forex. Dahil doon, nalaman ko na kung paano kumikita yung isang tao through that investment. So, kaya pala, naisulat ko yung libro na yung mga yung topic tungkol doon sa libro. Kasi kung hindi ko na-experience, paano ko isusulat yung paano kumita sa stock market, paano kumita sa forex, paano kumita sa real estate or insurance, or sa network marketing. Oo. Ayan. Ating oras, 11:57 na. Gusto ko pa rin sana makipag-usap kay Engineer Rich Magpantay. Title pa lang maganda na Paano maging millionaire, Partner Joe. Talagang aalamin natin ito. In the meantime, ano mensahe mo sa mga kababayan natin? Kasi ikaw, pwedeng doon ka na lang sa barko Hanggang doon ka na magkaedad ng gusto At siyempre, imbakin mo na yung mga sweldo mo ron, hindi ba? Dahil malaki naman Pero ginawa mo pa rin, bumalik sa Pilipinas ng negosyo. Ano mensahe mo at saka siyempre yung contact information? So sa mga gustong magtayo ng negosyo, importante na kailangan yung produkto malikhain, bago, at kakaiba. At importante yung taong nakagamit ng produktong ginawa mo, kailangan importante, nagiging masaya. At yung serbisyong binibigay natin sa ibang tao, kailangan nagiging mas madali yung mga nakasanayang gawain para magtagumpay at yumaman sa negosyo. So, importante talaga sa negosyo, focus. So, para sa mga gustong makabasa ng libro, ay maaaring mag-text ng inyong pangalan at address sa 0921-980-9173. So, mag-text kayo ng pangalan at address sa 0921-980-9173. Magkano itong libro pala? So, yung libro pala, ang halaga ng libro is 199 pesos lang para mas marami yung makabili ng libro talaga at makabasa. Okay. Ayan, muli, mula sa Millionaire Publishing Solution na Engineer Rich Magpantay. Maraming salamat sa iyo at God bless. Thank you. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers.
Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy, espesyal. Dagdag impormasyon, patak-patak na suhestyon, mga komento sa likod ng kwento at argumento. Umento ni Lemuel at umento ni Joe.